ng Diyos sa araw na ito. Salamat po sa kanyang gabay sa atin. At salamat din sa ating mga testimony na kung saan ay napakagandang pakinggan ang mga testimony natin. At isa pong mensahe na rin para sa atin. At ako po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil hanggang ngayon ay malakas pa rin tayo na patuloy na magamit para sa Panginoon. At dahil doon mga kapatid ay isa pong malakas na palakpak para sa Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Ayon sa ating pong paligid ngayon sa balita ay tuloy pa rin ang sigalot doon sa Middle East. At ang ating talakayin ngayon mga kapatid ay patungkol pa rin sa hula ni Sekaraya. At ang title nito ay Mga Pangyayari Bago Maganap ang Ezekiel 38-39 at ang Pagtayo ng Third Temple sa Israel. Yes. So sa nakalipas nating talakayan in regard sa Israel at Iran, war mga kapatid ay umabot ng 12 days at in-implement ni Donald Trump yung complete ceasefire sa pagitan nila ng dalawang bansang ito. Ngunit ayon dito sa aking nakalap na balita ay ganito po yung sinabi patungkol sa ceasefire na may katanungan. Ayon kay US President Donald Trump, mayroong complete and total ceasefire sa pagitan ng Iran at Israel matapos ang mga serye ng missile strikes. Gayunpaman, may mga ulat pa rin ng paglabag ng ceasefire mula sa magkabilang panig at sinabi ni Trump na talagang hindi siya masaya sa Israel dahil sa patuloy na pag-atake nito. So ito pong ating nabasa na balita ay konektado ito sa ating pag-aaral mga kapatid na kung saan ay nalalapit na panahon na kung saan ay inihula ni Sekaraya. So sa kabilang dako, sa West Bank at Gaza Strip, ay unti-unti nang pinapalawak ng Israel at kinukuha ang mga lupa na pag-ari ng mga Palestinian settler at nagiging tension at sagupaan nila doon. At ang iba ay ginagamit ng IDF, yung kanilang mga tahanan bilang military outpost nila. So ibig sabihin ay hindi sila tumigil. Tinataboy nila yung mga Palestino sa kanilang lugar sa Gaza Strip at West Bank, brothers and sisters. So bago natin ipagpatuloy ang mga bagay nito, let us pray, brothers and sisters. O dakilang Diyos, kami muli ay nagpapasalamat sa umagang ito sa pagbigay mo sa amin ng panibagong pribilehiyo. Upang sa ganun, O Diyos, ay aming tatalakayin ang iyong mga hula ayon kay Sekaraya. Dahil alam namin, O Diyos, na ito po'y konektado sa mga pangyayaring ito, Panginoon. At alam namin, O Diyos, ay ibinigay mo po sa amin ang pagkakataong ito upang amin pong maintindihan at malaman kung saan ba ito nakakunik, kung paano ba ito nangyayari, at kung paano po darating ang Ezekiel 38-39 war na ito, O Panginoon, at ganun din sa pagtayo ng pangatlong templo sa bansang Israel. At Lord, kami po ay nagpapasalamat at sa oras na ito, O Diyos, Ikaw na, O Lord, ang maggiya sa akin upang Lord ay aking tatalakayin at bigyan mo po ako ng sapat na revelasyon at understanding upang mga bagay na ito ay aki pong Lord, maisasalita, maibahagi, O Diyos, hindi galing sa akin, kundi galing sa iyong dikta na iyong nilagay sa aking labi, O Diyos. At Lord, Ikaw rin mag-anoint ng bawat isa sa amin, O Diyos, upang sa ganun ang mga makarinig ng mga bagay nito, Lord, ay lubusan nilang maintindihan. At maging, Lord, warning at maging alertment para sa amin, O Diyos. Hallelujah. At now, O Lord, Ikaw rin po ang magbendisyon sa mga nanonood ng live streaming nito na kanila rin po, O Diyos, maintindihan ang iyong salita. Salamat po, dakilang Diyos.
Lahat nito ay aming hiling dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Palakpan mo natin ang Panginoon. So sa ating pong napag-alaman, brothers and sisters, ay sa time na ito ay naaninag natin ang mga posibilidad, mga bagay, mga posibleng at unti-unti ng pagbabawi ng Israel, ng kanilang area, ng kanilang pag-aari o kanilang teritoryo, brothers and sisters. Na kung saan, kung maalala natin, na ang bansang Israel, mga kapatid, ay kinungker ng iba-ibang mga imperyo, ng Babylonian Empire, Persian Empire, Grecian Empire at Roman Empire, na kung saan sila po'y nagkalat sa iba't ibang mga bansa at ginawa silang mga slave, bininta, mga kapatid, at hanggang dumating yung Holocaust, naging kawawa sila, talagang sinunog sila, dinala dun sa talagang pagkukulungan na talagang hindi mo talaga maano yung kanilang sitwasyon, brothers and sisters. Kaya itong mensaheng ito, mga kapatid, na ating pong tatalakayin ay para sa ating lahat na isa pong warning upang tayo po ay ma-alert ang ating pong kaugnayan sa Diyos o sa mga nangyayari. Dahil ang trabaho natin ay para ipatunog yung trumpeta. At kung hindi namin ipinatunog yan, ay mananagot kami sa mga taong hindi nakarinig ng alarma ng Panginoon para sa darating na kalabang darating o delubyo na maaring mangyari sa ating kalagitnaan, mga kapatid. Kaya sabi niya na dapat tayo po ay maging alerto at huwag tayong manglulupaypay sa panahong ito. Dahil kailangan natin na maging masigasig, kailangan natin na magiging sincero at maging tapat sa ating kaugnayan sa Diyos. Dahil ang panahong ito ay malapit na lang, mga kapatid. That's why Isaiah chapter 40 verse 31 ay nagsabi ng ganito pong salita upang sa ganun tayo po ay ma-alert, mga kapatid. Sabi niya rito, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. So ibig sabihin, tayo po yung mga panampalatayang tinutukoy dito ni Isaiah na sabi niya rito na dapat tayo ay maging alerto. Hindi ito para sa mga Hudyo, kundi ito para sa mga Hintel, sa mga bride of Christ, na kung saan mayroon pong aim na hintayin ang pagbalik ng Panginoon. Kaya, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Napaka ganda yung mensahe nito, mga kapatid, kung saan ay tumutukoy po sa atin. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 5 ay ang Panginoon ang siyang magdidirect sa ating mga puso. The Lord will direct our hearts into the love of God, mga kapatid. Igigiyan tayo ng Diyos ang ating puso sa pag-ibig ng Diyos sa atin, mga kapatid, ayon dito sa sulat ni Apostol Pablo sa 2 Thessalonians. Mamaya balikan natin yung Isaiah, kapatid, para makita natin talaga yung kanyang ibig sabihin sa ating kalagitnaan. Chapter 3 verse 5 sa sulat ni Apostol Pablo. And the Lord direct your hearts into the love of God. Ibig sabihin, igigiya tayo ng Diyos upang tayo maging tapat sa kanyang pag-ibig, mga kapatid. Walang gagawin ang Diyos kundi tayo po igigiya sa mga taong mayroon pong sinserong naniniwala sa kanyang salita. Dahil, mga kapatid, kaya isinulat ito, the Lord will direct our hearts into the love of God. Ibig sabihin niyan, tapat ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya siya ay kumikilos sa ating mga puso. Tayo ay magkakaroon ng matiyagang paghihintay sa mystical coming of our Lord Jesus Christ. Kaya tayo po ay ginigiyahan tayo ng Diyos. Para magkaroon tayo ng katiyagaan, magkaroon tayo ng overcoming spirit upang ating pong makamit yung pangako ng ating Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo. So the word shall renew their strength. Di dapat matulog. Ang ibig sabihin doon, hindi tayo dapat matulog. Ang mga Kristiyano ay di dapat natutulog sa kanyang panampalataya, sa kanyang pananalig. Meaning,
matatag ang iyong relasyon sa Panginoon. Kaya kung matatag ang iyong relasyon, ay araw-araw ay nare-renew po yung lakas ng iyong relasyon sa Panginoon. Kaya sabi niya, binigyan tayo ng tinatawag na pakpak. Kaya doon sa lakas na yun ay para na rin tayong binibigyan ng pakpak ng agila. Meaning, revelation, kaalaman, karunungan. At tayo magkaroon ng tinatawag na kumpiyansa dahil doon sa kaalaman na yun, brothers and sisters. You are guided or we are guided at di manglulupay-pay pa, mga kapatid. Kung ati pong binibigyang pansin yung sinulat ito ni Isaiah chapter 40 verse 31, mga kapatid. Kaya sabi niya, shall renew their strength. Ibig sabihin, palagi, araw-araw, na tayo po'y matatag, malakas ang ating pong relasyon sa Panginoon. Kailangan natin yan. Dahil hindi natin alam yung bukas, hindi natin alam yung sunod na buwan, sunod na araw, wala tayong kaalam-alam, mga kapatid, na biglaan na lang darating ang ating pong hinihintay. Ngunit, hindi tayo ganon. Dahil ang ating hinihintay po, mga kapatid, ay alam natin yung sunod-sunod na pangyayari. Kaya hindi tayo nabubuhay sa kadiliman. Tayo po ay nabubuhay sa kaliwanagan. Dahil para sa atin, ang pagbalik ng ating Panginoon ay hindi magnanakaw para sa atin. Yan ang kagandahan sa atin, brothers and sisters. Kaya, ang hula na ito nating tatalakayin about Zechariah chapter 12 verse 3. Ang hula na ito ay tutugma para sa mga kaalyado ng Israelita. Ito ay tumutugma para sa kanila. Yung binasa natin kanina, mga kapatid, ay ang US po ay nawawalang gana sa Israel dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Na kahit ceasefire na, ay tuloy pa rin ang kanilang pakipagsagupaan, mga kapatid. Kaya doon sa West Bank at Gaza Strip ay tuloy-tuloy na itinataboy nila yung mga Palestinian settler, mga kapatid. Kaya kahit ang kanilang mga bahay na doon ay ginagamit nila upang sa ganun ay hindi na babalik yung mga Palestinian, mga kapatid. So kawawa naman sila. Gutom, hirap ng kanilang tinitirhan. Kung makikita lang natin ang kanilang sitwasyon, mga kapatid, ay maaawa ka sa kanilang sitwasyon. Alam niyo yung Iran, na sabi nila na malakas na bansa ang Iran. Pero kung mapupuntahan mo doon, ayon nga doon sa isang nag-dokumentaryo, na ang Iran ay nag-collapse na talaga ang kanilang ekonomiya. Maraming mga tao doon na walang trabaho. Mahal ang bilihin, mura yung kanilang sinisweldo. Dahil doon sa mga sanction na nangyari, kaya yung kanilang ng kanilang oil na produkto ay talagang mababa ang pagbili sa kanila, mga kapatid. Kaya ang inaano lang ng gobyerno ngayon ay yung kanilang mga armas na binibili para sa kanila. Pero sa totoo lang, talagang gutom ang nangyayari doon sa Iran, brothers and sisters. Makikita mo kung titingnan ninyo sa dokumentary, gutom ang Iran, brothers and sisters. Diba? Kaya ang US, mga kapatid, yung Zechariah chapter 12 verse 3 ay hula na tutugma para sa mga kaalyado ng Israelita. Walang iba kundi itong US mismo, mga kapatid. Darating ang panahon na maging pabigat, mga kapatid, para sa kanila ang Israel. Bakit? Dahil minsan hindi sila sumusunod sa kasunduan. Basahin natin yung Zechariah chapter 12 verse 3. And in that day will I make Jerusalem a burdensome stone for all people. So yung tinutukoy niya rito, mga kapatid, ay yung kaalyado ng Israel. Sabi niya, mangyayari sa araw na iyon na aking gagawin ang Jerusalem na isang batong pabigat sa lahat ng bayan, mga kapatid. So, ang US ay isa sa malakas na taga-suporta ay mapilitang matigil ang support nila sa Israel. Dahil dapat tutugma doon sa hula ni Zechariah chapter 12 verse 3 na ang Israel ay magiging pabigat para sa kanila. Gagawin ng Diyos na kabigatan
upang sila ay magdesisyon. Tutulungan ba namin kaya itong Israel na ito or hindi na dahil matigas ang ulo nito eh. Hindi na siguro. Bahala sila sa buhay nila. Siguro. Ayon dito sa hula. Hindi naman ating opinion ito, kundi ito po ay hula ng Diyos na ipinasulat kay Sicaraya chapter 12 verse 3. Kaya kung ati pong himay-himayin ito, sabi niya, darating ang araw na yaon na aking gagawin ang Jerusalem na isang batong pabigat sa lahat ng bayan. Lahat na magsisipasan sa kanya ay masusugatang mainam. So lahat na natutulong, ang salitang magsipasan ay yung tutulong, makikipagtulungan, suporta, mga kapatid, ay ibig sabihin ay masusugatang mainam. Ibig sabihin ay darating ang panahon na hindi na nilang gugustuhin tulungan pa ang Israel na ito, mga kapatid. So anong reason, mga kapatid, ni Sicaraya? Dahil sa hula ni Sicaraya na ang Jerusalem ay gagawin ng Diyos na batong pabigat sa lahat ng kaalyado nito. And all that burden themselves with it shall be cut in pieces. Ibig sabihin talagang mabigat na problema. Hindi nila kaya na pasanin pa ang problema na kinakaharap ng bansang Israel. Meaning, makipaghiwalay na sila at hindi na susuporta sa bansang Israel. Yan ang ating hinihintay na mangyari. Kung dumating man ang panahong iyan, mga kapatid, ay ibig sabihin, tama yung sinabi sa hula ni Sicaraya. And then, sabi niya, once na humiwalay na ang support ng US sa Israel, and then all people be gathered together against Jerusalem. Sino yung mga people na yun? Sino yung mga taong iyon? Sino yung mga bansa na yun? Sila po yung magkaisa na ngayon. Magtipon sila upang sagupain o digmain ang bansang Israel. Mga kapatid, yan ang darating na panahon. Kung yan man ang katotohanan, ngunit alam ko ito ang katotohanan. Dahil ito naman ay hula ng Diyos. At lahat ng salita ng Diyos ay tried and pure. Hindi katulad sa atin na talagang kung tayo po ay magbigay ng opinion ay minsan ay hindi pa tumatugma, hindi pa tumatama. At ito ang panahon na ipinakita ng Diyos sa kanyang power para tulungan ang Israel. Ito yung panahon. Once na sila po ay magkaisa at magsasabi, tayo na at talagang ati pong puntahan ang bansang Israel dahil wala nang support ang US. Wala nang support ang Great Britain. Wala nang support yung Norway. Wala nang support yung anumang mga bansang malalakas. Dito na natin na talagang digmain ang bansang ito na nagyayabang para sa kanila siguro, mga kapatid. Kaya ito yung panahon. Ito rin ang panahon. Once na nagkaisa sila, ito rin ang panahon na ipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa gitna ng Israel, mga kapatid. Kaya magkakasunod-sunod ito. Kailangang itugma natin. Kung ano ang pwedeng mangyari, ay itugma natin dito sa hula, mga kapatid. Ayon dito sa Sicaraya chapter 12, verse 8 and 9. In that day shall the Lord defend the inhabitants of Jerusalem. Kita mo sa araw na yon, na once na nagtipon sila at nagkaisa yung mga bansang ito upang sagupain o digmain ang bansang Israel, ay sabi ng Diyos, ipagsasanggalang ng Panginoon ang mga mananahan sa Jerusalem. Ang siyang mahina sa kanila sa araw na yaon ay magiging gaya ni David. At ang sambayan ni David ay magiging parang Diyos, parang anghel ng Panginoon sa harap nila. Sino yung nila? Mga bansa na pumasok doon para kalabanin ang bansang Israel. Kita mo, mga kapatid? So, ibig sabihin, tugma. Na kung sila po'y nagkaisa, nagkatipon, at nagkaisang sagupain o digmain ang bansang Israel, doon naman ipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Para sa ganon, ay makilala ang Diyos
sa bansang Israel. Brothers and sisters. Di ba? Kaya sabi niya, ang mahina daw na sundalo ay gagawin niyang parang katulad ni David. At ang sambayan ni David, ibig sabihin, Judah, ay maging parang Diyos. Ibig sabihin, mayroong kapangyarihan. Parang anghel ng Panginoon sa harap nila. So, maging yung sundalo, hindi niya alam kung bakit, anong nangyayari. Bakit itong mga kalaban ko ay hindi kuwan man lang, baril sa kanila. Kaya parang anghel sila. Hindi puputok ang kanilang tangke de guerra. Hindi puputok yung kanilang M16 o anumang baril na hawak-hawak nila. Dahil, sabi po ka rito, magiging parang Diyos, parang anghel ng Panginoon sa harap nila. Ibig sabihin, makikita nila talaga yung kapangyarihan ng Diyos sa panahong iyan, mga kapatid. Bakit natin inaaral ito? Upang sa ganon ay mayroon tayong advance information kung dumating man ang oras na ito, mga kapatid. Amen? Verse 9, ito pa ang maganda. At mangyayari sa araw na iyon na aking pagsikapang gibain ang lahat na bansa na naparoon laban sa Jerusalem. So, ibig sabihin, ito yung tinatawag na miraculous war. Ito yung hula ni Micah na sabi rito na marvelous things na mangyayari doon sa Israel, mga kapatid. Di ba? So, maliwanag yan, mga kapatid. Ang ceasefire na nangyayari ngayon sa Iran at Israel ay kalooban ng Diyos. Bakit? Dahil ang Iran ay hindi key player ng digmaang ito. Hindi siya kasama sa digmaang ito. Dahil ang Iran ay tinatawag noon na Persia, ay key player ng Ezekiel 38 war, led by Russia, na tinatawag na Magog. At kasama nila ang Ethiopia, Libya, Armenia, na tinatawag na Gomer. At kasama din ang Togarma, na tinatawag na Turkey sa panahong ngayon. Noon, Togarma ang tawag, pero ngayon, Turkey na. Ayon sa Ezekiel, basahin muna natin ito, chapter 38, verse 5 and 6, para itong ang sinasabi ko ngayon ay meron tayong basihan na nandun pala sa Biblia. 38, verse 5 and 6. Chapter 38, verse 5, Persia, Ethiopia, and Libya with them, all of them with shield and helmet. Thank you, sister. Ang Persia, ang Kos at ang Put ay kasama nila. Ibig sabihin, Persia, Ethiopia, and Libya with them. All of them with shield and helmet. Ito po ay mangyayari sa Ezekiel 38. Gomer and all his bands. Gomer is Armenia. And the house of Togarma, Turkey, of the north quarters, and all his bands, and many people with thee. So, kasama pa yung mga ibang mga tao dito sa mga kaalyado nila, mga kapatid, ng Russia, brothers and sisters. So, ibig sabihin, nasa Bible ang ating pong pinag-uusapan. Kaya ang bagay na ito na inaaral natin, mga kapatid, ay hindi po nakabase sa ating opinion, kundi sa sunod-sunod at naka-inline na pangyayari ayon sa hula ng mga propeta ng Diyos. Kaya dapat nating bantayan para sa ganun kung may magtanong sa inyo, ano ba ang opinion mo dito sa nangyari dito sa Sikaraya? Alam mo yung isasagot mo. At alam mo kung ano po ang hula na ibig sabihin nito. Kaya sabi ni Solomon, lend not unto thy own understanding, bagkus ay magtiwala tayo sa Diyos ng tapat. Huwag tayong magpalinlang sa ating sariling kaalaman. Sabi nga rito sa Proverbs chapter 3 verse 5, sige sister, magsano. Trust in the Lord with all thine heart and lend not unto thine own understanding. Ibig sabihin tayo ay magtiwala sa Panginoon. Dapat ang ating pong understanding ay in line sa Word of God. Not in our opinion, not based in your status or education, but through the guidance of the Holy Ghost na sinabi sa John chapter 16 verse 13. So pag ang Holy Ghost ang mag-guide sa atin,
lahat na yan ay katotohanan. Sige sister, buksan mo. John 16:13. Kailangan ang magigiya sa atin hindi yung sarili nating understanding, hindi yung sarili nating opinion, hindi yung kataas ng ating pinag-aralan, but through the guidance of the Holy Ghost. John 16:13 ay ganito po ang kanyang sinabi. Sa Tagalog ko na lang basahin. Gayunmay kung siya, sino yon? Ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ibig sabihin yun ang Holy Ghost, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi siya nagsasalita mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. So, mayroong revelation na tatanggapin ang ating Panginoon. At yung kanyang revelation na tinanggap ay siya rin niyang ibibigay sa atin, mga kapatid. So, hindi niya opinion. Hindi opinion ng ating Panginoon. Hindi niya sariling salita. Kundi may mga bagay na darating sa kanya. At ito po'y ibibigay sa atin, mga kapatid. Ibig sabihin, katotohanan po. Dahil sabing ni Solomon, lean not unto thy own understanding. Kaya dapat hindi tayo doon sa ating understanding nakabase, mga kapatid, but through the guidance of the Holy Ghost. Ang Espiritu ng katotohanan ay walang iba kundi ang Holy Ghost, brothers and sisters. Ito yung ghost ng ating Panginoon na kung saan ay mananahan sa atin, na kung saan ibinigay sa atin ng Diyos, na kung saan siya po yung mag-control sa buhay natin. Ayon sa Ephesians, para mayroon tayong basihan, chapter 3, verse 17, na si Kristo ay mananahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng panampalataya. So, mananahan si Kristo, yung Holy Ghost niya, yung ghost niya, ay mananahan sa pamamagitan ng ating panampalataya. Upang kung kayo'y mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig. Para tayo daw ay umugat, para tayo po ay maging matibay, para hindi tayo nagdududa, para hindi tayo yung sarili lang natin ang binibigyan mo ng pansin na kung saan ay hindi yan ang nais ng Diyos. Kundi gusto niya na ang ating lahat na sasabihin ay galing po sa salita ng Diyos. Ang Espiritu ng katotohanan ay walang iba kundi ang Holy Ghost na siyang mananahan sa iyo at sa atin puso according to 1 John chapter 4 verse 13. Ito po ay mananahan sa ating puso, brothers and sisters, mga kapatid. At kung ito'y manahan sa ating mga puso, mga kapatid, ay ano po ang kanyang ibubunga nito? Kung ito po'y mananahan sa atin, ano ang kanyang ibubunga? Chapter 4 verse 13 ng 1 John. Dito'y nakikilala natin na tayo'y nangananahan sa Kanya at siya'y sa atin sapagkat binigyan niya tayo ng Kanyang Espiritu. So maliwanag, nasa pamagitan ng ating panampalataya, mga kapatid, ay mananahan ang Holy Ghost o Ghost ng ating Panginoon na kung saan nandun din ang Espiritu ng Diyos. Sapagkat, iyon po, sabi niya, binigyan niya tayo ng Kanyang Espiritu. Kaya yung ating inaaral ngayon ay inline po na kung saan, kung nasa puso natin ang Panginoon, ang Espiritu ng Diyos, ang Holy Ghost na yan, ay maiintindihan natin at masabi mo, napakabuti ang Diyos. Dahil binigyan tayo ng ganitong understanding, hindi yung understanding na sinasabi ng mga tao doon sa labas, kundi itong understanding na ito ay galing mismo sa dikta ng Holy Ghost na kung saan nananahan sa atin sa pamamagitan ng ating panampalataya. Di ba? Ang miraculous word na ayon kay Micah chapter 7 verse 15 na tinatawag na marvelous things. Yung subject natin dito is marvelous things. Na kung saan ay sinabi rito ni Zechariah chapter 12 verse 8 and
na kung saan ipapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan doon sa Israel. Na ang mga sundalo ng Israel ay parang mga Diyos, na parang anghel ng Panginoon. Ibig sabihin, pag sinabi niyang huwag puputok, hindi puputok yan. Dahil binigyan nga sila ng power ng Diyos eh. Kaya lahat na pupunta doon na kalaban, mga kapatid, ay makita nila yung kapangyarihan ng Diyos. Micah chapter 7 verse 15 ay ganito po yung kanyang unang sinabi o yung introduction dito sa hula ni Micah. According to the days of thy coming out of the land of Egypt, will I show unto him marvelous things. So ipinaalala ng Diyos sa bansang Israel, alalahanin ninyo kung paano ko kayo pinalabas sa Ehipto, ay ganon din ipapakita ko sa kanila ang kagilagilalas na bagay. Hindi ba kagilagilalas na bagay yung mangyayari doon sa Zechariah chapter 12 verse 8 and 9? Dahil ang mga sundalo doon ay parang tulad ni David, ang tapang, at ang angkan ng Judah. Kapatid, ay, ang Judah kasi ang mga conqueror talaga yan eh. Talaga sila yung sundalo talaga eh. Ay maging parang Diyos at parang anghel ng Panginoon. So, di ba? Tugma. Hindi po sila nagkakakontra-kontra. Yung Zechariah at Micah, hindi po nagkakontra-kontra. Pareho po ang kanyang tinutukoy, mga kapatid, kung bigyan natin ito ng malalim na pag-aaral, mga kapatid. Kaya, ang subject, well, I show unto him marvelous things. Marvelous things na kung saan sinulat na ni Zechariah chapter 12, verse 8 and 9. Sino yung him na tinutukoy nito, mga kapatid? Ang tinutukoy dito ng Diyos, mga kapatid, ay yung mga bansa. Ito ay mga bansa na kaalyado ng Israel. Makikita nila ng US, ng Great Britain, Norway, na kung saan ng panahon na kanilang pinabayaan ang bansang Israel, ay doon naman makikita nila kung gaano katindi at kalakas at katapang ang bansang Israel. Kaya sila po, sabi nga rito ng sumulat, sabi ni Micah, ang mga bansang ito ay sila po ay mga papahiya. Di nila akalaing kakayanan ng Israel ang digmaan kahit wala silang support dito. Ibig sabihin, mayroong posibilidad na iiwanan ng US ang support sa Israel. Di ba? Dahil dito sa hula. Dito tayo magbe-base sa hula. Huwag tayo mag-base doon kung ano bang mga nababalitaan natin ngayon. Base tayo dito sa hula, na kung saan i-inline natin yung dalawang manghuhula dito, si Zechariah at si Micah, mga kapatid. So, yung Zechariah chapter 12, verse 8 and 9, na ang Diyos ay tutulong dito upang ang Diyos ng Israel ay mag-glorify sa araw na yun, mga kapatid. Kaya sa hula ni Micah, chapter 7, verse 16, ay basahin natin yung verse 16, mga kapatid. Micah chapter 7 verse 16, the nations will see and be confounded at all their might. They shall lay their hand upon their mouth, their ears shall be deaf. Kita mo? So, mapansin mo dyan, sila po ay magtataka. Hindi nila akalain. Mga pahiya sila sa kanilang sarili. Kanilang ilalagay ang kanilang mga kamay sa kanilang mga bibig at kanilang mga pakinig ay para silang mabingi sa hindi kapani-paniwalang mangyayari sa bansang Israel. Di ba, mga kapatid? Parang hindi nila akalain na mangyari, mga kapatid. Kaya yung hula na ito ng verse 16, the nation shall be confounded. This is US, Great Britain, Norway, Switzerland, India, Africa, Bahrain, Sudan, Morocco, and Europe. Sila po ay magtataka kung bakit nangyari sa bansang Israel na kanila pong napagtagumpayan
ang gerang yan kontra sa mga karatig bansa na gusto silang puksain, brothers and sisters. Di ba? So itong ating nakikita na ito, itong hula na ito, na ating pong binibigyang larawan, na isinilarawan natin yung hula na ito, para sa ganun ay ating pong makita, i-vision natin kung ano po ang parang mangyayari. Ito po yung alarma sa atin. Ito po yung parang warning para sa atin. Na bago man dumating yan, ay tayo po ay nakahanda na sa ating sarili. Tayo po ay masasabi nating matatag. Tayo po ay masasabi nating tapat sa ating pong kaugnayan sa Diyos. Dahil kailan pa tayo maging tapat kung nandyan na sa harapan mo yung nangyayari na yan? Di ba unfair naman yan? Hindi naman patas yan para sa Diyos. Kaya nga tayo binibigyan ng advance information para sa ganun na pag dumating ang panahong iyan ay hindi ka naman nakakahiyang humarap sa Panginoon. Tama? Diba, pag nag-exam, pero may examination, sabi ng teacher, or mga student, mag-study kayo dahil may exam tayo bukas. Eh kung mag-study ka doon na sa time na yon na mag-i-exam na ilang minuto na lang. Naalala ko nung nag-aaral ako sa elementary pa ako. Akyat ako sa puno ng mangga para doon mag-aral. 5 minutes na lang bago mag-klase. Doon na ako mag-aaral. Kaya, pero maganda nga eh. Dahil pag nag-aral ka, pag pasok mo, parang preskong-presko pa yung iyong napag-aralan, napag-studyhan, mga kapatid. Pero dito, kaiba dito, mga kapatid, sa ating pong espiritual na pag-aaral. Kaya, sabi pa rito, pag dumating ang panahong iyan, the nation shall be confounded. Sila po ay mga agtataka sa kanilang mga bansa. Verse 17. Sige nga, sister. Basahin mo uli. Verse 17. Verse 17, they shall lick the dust like a serpent, they shall move out of their homes like worms of the earth, they shall be afraid of the Lord our God, and shall fear because of me. Salamat, sister. So yung sa verse 17, mga kapatid, ay tumutukoy sa mga kalabang bansa ng Israel. Ang salitang, they shall lick the dust like a serpent, is pagsuko or pagpakumbaba. Matapos makita nila ang kapangyarihan ng Diyos sa gitna ng Israel. So yung parang ahas na kakain ng lupa is sign ng pagpakumbaba, mga kapatid. They shall lick the dust like a serpent. Pagpakumbaba, ibig sabihin yan. Ibig sabihin yung mga kalaban ay sila na po ay susuko, magpakumbaba na sila. Kita mo itong hula na ito ni Micah chapter 7 verse 17. Ito po ay naglalarawan ng kalaban ng bansang Israel ay parang mga ahas na gagapang at kakain ng lupa, mga kapatid. Diba? So sa puntong ito, so mapansin mo na pagkatapos ng gerang iyan, ng miraculous war na yan na nangyari sa bansang Israel, ay sila na po ay magsipag-atrasan, mga kapatid. Ibig sabihin, mayroong trauma. May trauma ang bawat mga bansa sa digmaan na yan na nangyayari. At isa, kung mangyari yan ay isa yan sa dahilan upang matupad ang hula ni Zephaniah chapter 2 verse 11. At kung matupad ito, silang lahat ay maku-convert sa Diyos ng bansang Israel. Dahil nagsipag-atrasan na sila eh. Nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos sa gitna ng kanilang pakipaglaban, di ba? Ibig sabihin, meron na silang trauma. Sabi niya, ba't ang Diyos namin hindi tumulong? Ba't ang Diyos ng bansang Israel, napakalakas ang kanyang kapangyarihan? So kung balikan natin yung Zechariah chapter 12, verse 8 and 9, i-visualize natin yun. Ilarawan natin sa ating pag-iisip kung paano po nangyayari ang bagay na yun, mga kapatid. So dito po, pag nangyari ito ay magkaroon sila ng trauma sa digmaang iyon. Dito na matutupad
ang hula ni Zephaniah chapter 2 verse 11. Oh, yes. Mga kapatid, sige, Zephaniah. So nasundan nyo ako mga kapatid? Yes, amen. Chapter 2 verse 11. Sabi niya rito, ang Panginoon ay maging kakilakilabot sa kanila. Bakit niya sinabi ito? Dahil doon nga, trauma yun. Ibig sabihin, naramdaman pa nila yung nangyari na pagkipaglaban nila. Naramdaman nila yung kakilakilabot na pangyayari na na-experience nila sa pagkipaglaban sa bansang Israel. Sabi niya rito, sapagkat kanyang gugutumin ang lahat ng mga Diyos sa lupa. Pag sinabing gugutumin, mga kapatid, ibig sabihin, hindi na sila pupunta doon sa kanilang mga simbahan. Hindi na sila sasamba sa kanilang mga Diyos-Diyusan, mga kapatid. Di ba? Yes, amen. Wala na silang gana na sumamba pa. At sasambahan niya ang lahat ng Diyos sa lupa at sasambahin siya ng mga tao. Siya ang Diyos. Nang bawat isa mula sa kanya-kanyang dako sa lahat ng pulo ng mga bansa. So maliwanag, mga bansa, mga kapatid. Lahat na nakilaban sa bansang Israel na nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos. So ang Ehipto kasama dito na dating sumasamba kay Osiris, Isis, Horus, ay kanila na itong tatalikuran, mga kapatid. At sila ay magtatayo na ng altar ng Diyos sa Israel. Diba? Ibig sabihin maliwanag na pag ginutom na ng Diyos, tinanggal na ng Diyos yung kanila pong paniniwala sa kanilang Diyos-Diyusan. Pag sinabing gugutumin ng Diyos ay, ibig sabihin wala na sila pong desire na sasamba pa sa kanila pong relihiyong kinamulatan. At dahil sa trauma, ay makikita nila doon, tama ang Diyos ng Israel. Di ba mga kapatid? Isang patutuo na ang Diyos ng Israel ay talagang totoong Diyos. Kaya sabi nga na Isaiah chapter 19, verse 19. Sige, basahin natin yun. In that day shall there be an altar to the Lord in the midst of the land of Egypt. Diba? So, sino yung sinasamba ng taga-Egypto ngayon? Si Osiris, si Horus, si Isis. Yun ang kanilang sinasamba, yun ang kanilang Diyos. Pero darating ang panahon na, sabi niya, na ang altar ng Diyos ay ilalagay sa gitna ng Ehipto. At isang haligi sa hangganan na iyon sa Panginoon. Pag sinabing inilagay doon sa gitna nila, sa bansang Israel, ay wala na silang ibang sasambahin Diyos, kundi ang Diyos ng Israel. Mga kapatid. Maliwanag naman ang pagkakasabi dito. Sabi niya, altar of the Lord in the midst of the land of Egypt. Ibig sabihin, yung gobyerno nila ay sasabihin nila na sasamba tayo sa Diyos ng Israel. Di ba mga kapatid? Verse 20. At magiging pinakatanda at pinakasaksi sa Panginoon na ang mga hukbo sa lupain ng Ehipto, sapagkat sila ay magsisidaing sa Panginoon dahil sa mga pamimigati at magsusugo siya sa kanila ng isang tagapagligtas at isang tagapagsanggalang at kanyang ililigtas sila. Ibig sabihin pala, itong mga Ehipto ay maliligtas din. Dahil sila po ay pinsan naman ni Isaac at ni Ismael. Sila ay magkamag-anak, mga kapatid. Kaya darating ang panahon na sabi niya ay magiging pinakatanda, maging sign, it shall be for a sign, for a witness unto the Lord. So, ang pagtayo o pagkaroon ng pagsamba sa Diyos doon sa Ehipto ay isa pong pinakatanda na ang taga-Ehipto ay babalik na sa pagsamba sa tunay na Diyos. Di ba mga kapatid? Verse 21. And the Lord shall be known to Egypt. So, ibig sabihin,
sa buong Ehipto ay talagang maliwanag na alam nila na ang Diyos ng bansang Israel ay tunay na Diyos. Will be known to Egypt, and the Egyptians shall know the Lord in that day, and shall do sacrifice and oblation. Yea, they shall bow a vow unto the Lord and perform it. Mga kapatid, kita mo? So pag nakita natin mga kapatid, tama pala yung aming pinag-aralan. Napakabuti ang Diyos dahil advance ang aming pinag-aralan patungkol dito. Kita mo? Ang epekto ng miraculous war na ito mga kapatid ay maraming mga malalakas na tao, many people and strong nations shall come to seek the Lord of hosts in Jerusalem. Mga malalakas, sino yung mga malalakas? Yung mga mayayamang bansa ay mag-iisip na sila, tama ang Diyos ng Israel. Zechariah chapter 8 verse 22, ito po yung hula ni Zechariah. Oo, maraming mga bansa at mga matibay na bansa ay magsisiparoon upang hanapin ang Panginoon ng mga hukbo at hukbo sa Jerusalem at hihilingin ang tulong ng Panginoon. Kita mo? Ibig sabihin sasamba sila doon. So ang mga malalaking bansa, ang kilalang mga malalakas na bansa, mga kapatid, ay pupunta doon sa bansang Israel. Hindi naman literal talagang pupunta doon, ay ibig sabihin, magkaroon na sila ng panampalataya sa Diyos ng Israel. Dan? Diba? So pag nangyari yan, makita pa natin yan. Dahil ito po ay hindi pa pumasok yung Ezekiel 38 and 39 war ng Russia. So tuloy tayo. So ano ang mangyayari pag ito po ay mag-come to pass, mga kapatid? Israel shall be declared as the unwalled village. Wala nang wala nang security or no more security guarding the city. Wala na pong magbabantay. According to Ezekiel chapter 38 verse 11, para patunayan natin na ang Israel will be declared as the unwalled village. Ezekiel 38 verse 11. 8 verse 11. And thou shalt say, I will go up to the land of unwalled village, and I will go to them that are at rest, that dwell safely, all of them dwelling without walls, and having neither bars nor gates. Kita mo? So ang liwanag naman dyan, di ba? So darating ang panahon, hula. Ito'y hula ni Ezekiel. Na darating ang panahon na ito po ay, ang bansang Israel ay tatahan na